Ito namang statement ni Marcos, talagang 'to si Marcos, ang mga komentaryo talaga, hindi mo alam kung tanga lang o wala talagang alam. Isinisisi ni Pangulong Bongbong Marcos sa maling disenyo ang pagguho ng isang tulay sa Isabela. Tinipid din daw ang pondo. Ito na 'yon, itong komentaryo ito ni Marcos, umani ng batikos. Parang hindi komentaryo ng isang presidente. Alam mo, ito yung parang talagang pinabili lang ng suka tapos tinanong, "Anong masasabi mo dun sa tulay na bumagsak?" Gano'n po. Siya yung talagang parang pinabili ng suka. Hindi ko alam kung ito si Marcos ay high sa multivitamins o talagang sunog na ang utak, gaya ng kanyang balat. Hindi ko alam bakit parang nasusunog si Marcos 'no. I have nothing against dun sa maiitim kasi maitim din naman ako. Pero tignan mo yung itsura niya, parang alam mo mapapaisip, hindi mo masisisi yung taong bayan kung sasabihin na ito si Marcos ay high. Hindi komentaryo ng presidente. I mean hindi ganyan si PRRD. Para rito, pagtitiyak ng Pangulo, may mananagot. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Personal na binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang bahagi ng Cabagan Santa Maria Bridge sa Isabela na bumagsak kamakailan. Nakasabit pa ang truck na sinasabing sanhi ng pagguho. Pero ang sinisisi ng Pangulo, ang palpak na disenyo ng tulay. Ang punto nito, design flaw. Ang lalim ni Marcos, no? Parang parang pinabili ng suka. Ang lalim na komentaryo niya, bumagsak yung tulay, design flaw. Alam mo, ako sa tingin ko, wala sa design yan. Kung yan ay talagang binigyan ng tamang materyales, bakit yung iba naman hindi naman bumagsak, no? Anyway, siya ang nagpunta diyan, siya ang nakakita, yan ang nakita niya. Grabe. It is a design flaw. Mali yung design. Ngayon lang daw siya nakakita ng suspension bridge na hindi kable ang gamit. Nakadesenyo rin daw ang tulay na kayanin ng higit 40 tonelada ng kargada. Pero ang truck na dumaan, higit 100 tonelada na agad ang bigat na sinabayan pa ng ibang sasakyan. Sabi pa ng Pangulo, 1.8 billion pesos dapat ang pondo para sa tulay na may habang 990 meters. Pero ibinaba sa halos 1 bilyong piso para makatipid. Yun nga lang, ginagawa pa lang daw ang tulay ay kinailangan agad i-refit dahil gumagalaw na ito. Ngayon, lalo lang daw mapapalaki ang gastos ng gobyerno. We have no choice. We have to go back. Gastos na naman tayo ng malaki. Papalitan natin yung mga support, papalitan. Parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Nakita mo yung komentaryo niya? May natutunan kayo. Yung komentaryo ni Marcos ay parang komentaryo ng may masabi lang. Kasi yung komentaryo niya ay just stating the obvious. Kita naman natural, gagastos ka dyan. Di ba? Obvious. Papalitan niya mga yan. Alangan namang itayo mo ulit yan. Di ba? Sana nagbigay siya ng eto ang natin, eto ang dapat yan, eto gagawin natin, eto yung hindi, parang, wala. No? May masabi lang na meron siyang ginawa. Yan ang datingan ni Marcos. Kaya umaani ito ng batikos talaga na, ito ba si Marcos talagang gustong tumulong sa Pilipino? O talagang makaligtas lang? Kasi ako, pupusta ako, isisisi na naman ito kay Duterte. Di ba? Etong si Marcos, walang pagtutuunan, gaya ni Claire, na isang bagay na hindi ikokonekta sa Duterte. Lahat. Pustahan tayo, ikokonekta na naman to sa Duterte. Hindi naman ito proyekto ng Duterte. Actually, ang balita dito ay may ginawa pa silang renovation nung panahon ni Marcos. Okay? Di umano yan ang at nagkaroon ng problema. So, dapat naman talaga imbestigahan para sa akin at dapat naman talaga ito ay sagutin ng mga kontraktor. Ang problema talaga dito sa Pilipinas, yung kontraktor. Minsan kasi yung kontraktor titipirin talaga. Bakit? Kasi ang politiko gustong kumita.
Ang dapat hanapin ni Marcos diyan, sino ang politikong kumita. Dahil sigurado, kaya tinipid yan nung kontraktor. At yung kontraktor, idikit mo. Baka mamaya, pag-aari din ng isang politiko, hindi lang sa kanya nakapangalan. Laliman mo yung investigasyon. Huwag yang mamaya, Duterte na naman, si Duterte na naman, si Duterte na naman, si Sara may kasalanan niya, baka pati si Basti kasalanan niya yan. Huwag ganon. Bigyan mo naman kami ng intelligence, intel report, Marcos. Kaya ang tanong, sino nga bang dapat managot sa pagguho ng tulay? Believe me, we will find out who's responsible. Who is So dapat kang paniwalaan. May ganun pa. Believe me, we will find out. Yung sinabi mo nga 20 pesos, hindi nangyari. responsible is basically who made the design. Because their design is poor. Look what happened. Higit Yung may kasalanan yung gumawa ng design. Hanapin mo yung politiko. 10 taon ginawa ang tulay na ito na sinimula noong 2014 at natapos nito lamang Pebrero. Kabubukas pa lang ng tulay, pero ito na agad ang nangyari. Bakit tinapos pa ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte at sinasabi pa nilang Duterte legacy ito? Patuloy na iniimbestigahan ang insidente. Pagtitiyak ng palasyo kung meron mang responsable Ito si Claire, wala na talagang sinabing mabuti. Ikaw, Claire, hindi ka ba nahihiya sa mga pinaggagawa mo? Parang nilagay ka dyan sa posisyon para gawing attack dog ng mga Duterte. Tapos itatanggi mo. Araw-araw, i-try mo. Kahit 1, 2, 3 araw lang nang hindi mo binabanggit ang Duterte. Sige, I challenge you. Wala ka nang ginawa araw-araw kung hindi Duterte, Duterte, Duterte. Kasi ito si Claire, vlogger. Nauunawaan ko kung babanatan niya dun sa vlog niya. Pero andyan ka sa posisyon as Yusek, wag mong kalad ka rin yung channel mo diyan sa pagiging Yusek. Marunong kang bumagay. Napaka-unprofessional nitong si Claire talaga. kahit sa kasalukuyang administrasyon ay mananagot din ito. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Lahat na lang ididikit sa Duterte. Ito pa, pakinggan natin ito. Pakinggan nyo dito si Claire, ha? Parang ang kanyang sagot, hindi ko alam kung talagang meron siyang tinatagong pagtingin dito kay Mayor Basti. Ang tanong natin, saan niya ba nakuha ang mga data, yung mga facts na binabanggit niya, na lenient ang bagong pamahalaan? Ito sinasabi niya dito, yung sinabi ni Mayor Basti na lenient ng pamahalaan dito sa mga krimen. Kaya namamayagpag ang kaguluhan dito sa bansa natin. O ang kasalukuyang administrasyon patungkol sa paggawa ng krimen. Sinabi na po natin ito. Panahon po ni dating Pangulong Duterte, mas mataas po ang crime rate. Tingnan mo. Balik na naman siya sa Duterte. Ako talagang napapaisip na ako. Palagay ko, type na ito si PRRD. Hindi ko alam kung si PRRD o si Basti ang type nito. No? Ako, opinion ko lang naman. Kasi di ba ganyan ng mga babae? Yung, kunwari galit-galit sa lalaki, aminin nyo, ganyan yung mga babae. Hindi po ako sexy pero ganyan, di ba? Kunwari galit-galit, yung pala crush nila yung lalaki. Di ba? Ang tanda-tanda mo na Tigil-tigil. Wala na siyang ibang binanggit kung hindi Duterte. Ako sigurado ko hindi papatulan ito ni Duterte, ni PRRD. Pero wala na ba itong kayang sabihin kung hindi Duterte? I mean, nakailan na pong, pati yung sinabi ni Roque patungkol dito sa kanyang pagiging salesman, ang sagot na naman niya Duterte. Etong komentaryo ni Baste, ang sagot na naman niya yung tatay na si PRRD. No, parang may crush sa isang tao na hindi na mabuo ang iyong araw nang hindi binabanggit si Tatay Digong. Kung ikukumpara po sa panahon ng kasalukuyang administrasyon,
Yan po ay base sa statistics. Siguro po bago po magbintang at magparatang, si Tingnan mo ha, ang sinasabi nito, mas madugo, mas mataas ang krimen nung panahon ni PRRD. Sinong naniniwala dito? Ikaw ang fake news. Ngayon na lang kalat-kalat ang adik compared before. Sige nga, kayo sa mga manunood nito, sagutin nyo nga ako. Sige, sagutin ninyo. Saan mas mataas ang krimen? Ngayong panahon ni Marcos, na 3 taon pa lang siya, 2.5 lang ata. O nung panahon ni PRRD na 6 na taon. Ay sigurado ako, lamang na agad ang krimen ngayong kauupo lang ni Marcos. Ikaw ang fake news. Hindi ka ba naglalakad sa kalsada? Droga na lang, kalat na ngayon eh. Yan nga ang mga sabi-sabi na ibang klase ngayon. Before, yung mga nagdodroga, galit, ay takot. Ngayon, ang takot taong bayan sa mga nagdodroga. Dapat ito si Claire ang mag-research eh. Parang wala siyang alam sa nangyayari. Sige, sagutin ninyo ako. Saan mas mataas ang krimen? Nung panahon ni Marcos o panahon ni PRRD? Mayor Baste patungkol sa di umanong leniency ng Pangulo ng kasalukuyang administrasyon patungkol sa pagsasagawa ng krimen. Tignan niya po muna at araling mabuti, makipag-usap sa mga abogado. Tignan mo. Aralin niya at makipag-usap sa abogado kung saan na mas mataas ang krimen. Hindi alam ng abogado yan. Hindi ko po minamaliit yung mga abogado. Yung mga abogado, ang expertise niyan batas. But hindi ibig sabihin magaling sila sa batas, alam na nila kung saan mas mataas ang krimen yung dati o ngayon. Baka mas may alam yung mga kababayan natin na nasa kalsada. Baka yung mga abogado na yan, hindi nga nila na-experience yung gulo dahil nakatira yan sa mga high-class subdivision o mga high-class na condominium. Ang kabobo nitong statement na ito ni Claire na ito. Magsaliksik at tanungin ng mga abogado kung sino mas mataas ang krimen. Pambihira, pati abogado. Not necessarily, no? Na abogado alam kung saan mas mataas ang krimen. Pambihira ka namang, Claire. Bakit ka ba talaga na-posisyon dyan? Tumbong na itong, ang punto ng kanyang mga sinasabi ang lalayo. Para malaman kung ano ang totoong records. Mas mataas po ang crime rate sa panahon ng kanyang ama. Naniniwala kayo doon? Sige. Tanungin natin ng taong bayan. May anak kayong babae? Saan mas safe maglakad ngayon? Ngayong panahon ni Marcos o panahon ni Duterte? May anak kayong lalaki? Saan mas nakakatakot na mayaya yung anak ninyo patungkol sa droga? Ngayong panahon ni Marcos o panahon ni Duterte? Sino ang mas takot sa drug test? Yung gobyerno ni Marcos o yung gobyerno ni PRRD? Sino ang iwas sa usaping droga? Gobyerno ni Marcos o gobyerno ni Duterte? Ano mas malinis? Yung probinsya ng mga Duterte patungkol sa droga o yung probinsya ni Marcos? Doon na lang malalaman na natin kung sino mas maayos. Sino ang mas mataas ang krimen? Saan nyo mas kayang lumakad? Doon sa probinsya ni Duterte na Davao o ito sa probinsya ni Marcos na Ilocos? Sige nga. Kayo mag-decide. Sana sagutin din tayo ni Claire. No? And china-challenge nga siya ng taong bayan. 1 araw, 2 araw, 3 araw. Magpakita ka ng proyekto ng mga Marcos. Alam nyo kasi itong style nila, Claire. Tapatin ko na kayo, yan ang style nila. Dahil wala silang mapakitang magandang proyekto ng gobyerno. Wala silang magandang activities o plano paano magkakaroon ng magandang trabaho ang mga Pilipino. Paano bababa ang presyo ng bilihin? Wala silang mapakita
na aantayin ng Pilipino na makikinabang ang taong bayan? Wala. Ang focus nila ay ibahin ang istorya. Siraan ng Duterte para hindi mapansin yung kahinaan ni Marcos. That is the main strategy ng gobyerno ni Marcos. Ever since, simula't simula pa lang yan na. Sa katunayan, kaya nga umalis si Atty. Vic diyan kay Marcos. Dahil una pa lang, meron ng mga gustong mga little president na umiepal dyan na hindi naman binoto ng taong bayan. Una pa lang sinasabi na yan ni Atty. Vic. Maraming epal-epal dyan. Wala talagang mapapakitang programa si Marcos na lihitimo. Sige, sinasabi nila tumataas ang ekonomiya natin. Nawawala ang krimen. Tanong, hindi nababawasan ba ang gutom ng Pilipino? O mas maraming umihirap? Ngayon lang, nasa balita, hindi ko na lang sasabihin, ilalagay dito. Hanapin nyo. O yung trabaho bumabagsak. Anong pantakip nila? Si Claire. Bakbakan ng Duterte. Ganyan po kababaw ang mga Marcos.